dalawa, may mga bagay-bagay kayong gagawin sa buhay niyo na hindi niyo pwedeng bawiin. Na hindi niyo pwedeng talikuran. Pero ma'am, paano niyo po babawiin ang pagmamahal? Paano niyo po pipigilan ang isang bagay na nararamdaman lang? Hindi natin pwedeng pigilan ang nararamdaman ng puso natin. Pero, pwede nating piliin kung anong pwede nating gawin. Mga desisyon sa buhay natin. Yang pagtatanan yung dalawa. Yan, pwede pang bawiin yan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede nyo ibalik kung ano yung buhay nyo sa dati. Pero, may iba na po yung tanong namin sa sarili namin. Kung babalik ako, tatanda ako. Pag hihiwalay kami ni Tisoy, pagkatapos ano? Lagi kong itatanong sa sarili ko, ano kaya mangyayari kung pinanindigan ko na lang yung pagmamahal ko? Itong nararamdaman ko. Lagi kong itatanong sa sarili ko kung makakapag-mahal pa ba ako ng totoo? Hindi naman po talaga natin alam kung anong mangyayari eh. Wala naman po makakapagsabi, di ba? Eh, paano kung isang araw magising kayong dalawa? Paglipas ng ilang taon, mula ngayon. Sabihin mo na nga nagpakasal kayo, ayan, may pamilya kayo, may mga anak kayo, pero wala namang kayo makain. Naghihirap kayo. Tapos yung nararamdaman yung pagmamahal ngayon, iba na. Ang nararamdaman nyo lang, hindi nagasintindi ngayon. Yung kamukha nung nararamdaman yung love ngayon. Paano na ngayon yan? Anong gagawin nyo? Kapag dumating po yung araw na yun, hahawakan ko po yung kamay ni Tisoy. At ipapaalala ko po sa kanya tong araw na to. Nung pinili namin yung pagmamahala namin. Ipapaalala ko sa kanya kung kinaya namin to, kakayanin namin lahat. Pagtatrabahuhan po namin lahat ng pagsubok, ma'am. Higit po sa lahat. Pagtatrabahuhan ko ang pagmamahal ko kay Elise. Ay, hindi ko talaga alam kung ano sabihin ko sa inyo. Ay, naku, pagmamahal na yan. Pag-ibig. Sino nga ba talaga nakakalam kung ano yung tama at ano yung mali? Dapat humiwalay na kayo sa Ellen na yan eh. Paano pag nalaman ng partido nyo? Wala naman dapat kasi makaalam pa. Bukod sa, kinausap ko na si Ellen. Sinabi ko sa kanya, hindi dapat kami makita sa publiko. Sobrang laki ng pinupusan niya sa babaeng yan, Dad. Sobrang laki. Sugal ang buhay, Troy. At naniniwala akong sulit ang babaeng tinatayaan ko. Henry, kailangan ko ang tulong mo. Si Elise, may nangyari sa kanya. O, anong balita? Wala pa rin. Pero ibinili ko na sa mga tao ko na
magmanman maigi. Carlos, paano kung nakalusot sila? Paano kung nakalayo na sila? Pansamantala naman sila makakalayo. Dahil sa huli, hindi nila ako kayang takasan. Dahil hindi ako titigil at hindi ko nakukuha si Elise. Alam mo, Carlos, if I were you, hahayaan ko na yung batang yan. Hindi magtatagal, mahihimasmasan din siya. Hindi sanay sa hirap yung anak mo. Kapag nadumihan, nagutom, nainitan, o babalik din yan sa'yo. Ano ba ang sinasabi mo? Ha? In love ang anak mo. Ang ibig sabihin nun, may mga gagawin siyang pagsisisihan niya. Sineset up niya ang sarili niya sa sakit. Pagkatapos, ano? Mag-iiba ng pagkatao niya. Ang buhay niya, masisira na lahat, magkakaleche-leche na. O tama ka, mahimasmasan din siya. Pag nangyari na ano, huli na ang lahat. At hindi ako papayag na magsisi siya dahil sa walang kwentang pagka-inlove na yan. Tignan mo din ang pagkabaliw mo, Carlos. Nangyari sa atin yan eh. Di ba nagtanan din tayo? Huwag mo ikumpara yung nangyari sa atin. Iba ako, iba sila. Matalino ko, may plano ko para sa atin. May plano ko para kay Elise. Hindi ko alam kung bakit ako talaga nagpipilit na intindihin mo dahil hindi mo naman ako maintindihan. Bakit? Dahil hindi mo naman talaga anak si Elise.